Mahigit 30 taon na ang nakaraan, ngayon ay kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ngayong Martes 14 ng Oktubre, na winasak ng Philippine Navy, ang itinayong estruktura na gawa sa bakal, sa Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough o Panatag Shoal, noong 1997, matapos ang tangkang ilegal na pagtatayo ng China roon, na sinasabi nilang shelter lamang ng mga mangingisda. Ayon sa Philippine Navy, hindi nila tinanggap ang dahilan na iyon ng China, at kanilang pinasabog ang nasabing istruktura. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP for West Philippine Sea, ito ay dapat magsilbing babala sa People's Republic of China, na huwag basta-basta magtatayo ng mga bagong estruktura sa naturang lugar. Ito ay kasunod ng ulat ng tila panibago umanong mga gawa-gawang estruktura na namataan sa Bajo de Masinloc, sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard o PCG. Ipinahayag ni Trinidad na nakatanggap na ng paunang ulat ang militar ukol sa mga estrukturang tila yari sa kahoy o semento sa loob mismo ng lagoon. Gayunpaman, posible umanong hindi talaga ito bagong istruktura, at maaring may kaugnayan ito sa mga naunang insidente ng lihim na paglalagay ng materyales ng China sa naturang lugar na hindi nila tinuloy. Sa isinagawang MDA flight noong Lunes 13 ng Oktubre, namataan ang mga estrukturang tila yari sa kahoy sa ilang bahagi ng Bajo de Masinloc, na matatagpuan 124 nautical miles mula sa bayan ng Masinloc, Zambales, lugar kung saan umano'y may balak ang Beijing na magtayo ng isang National Nature Reserve. Ayon pa kay Trinidad, may mga naunang ulat rin noon, ilang taon na ang nakaraan, ng presensya ng mga concrete blocks sa shoal, subalit nang magsagawa ng surveillance ang Philippine Navy, napag-alamang ito pala ay mga remnants lamang, noong mga panahong ginamit ang Bajo de Masinloc, bilang bombing range, ng United States Air Force, United States Navy, at Philippine Air Force, bago pa man sumiklab, ang tensyon sa naturang karagatan. Gayunpaman, tinitingnan at sinusuri ng ating armed forces, ang pinakahuling ulat ukol sa mga estrukturang ito. Posible rin na ang mga ito ay labi lamang ng mga lumang estruktura, na dating naroroon sa Bajo de Masinloc. Samantala, nitong unang bahagi ng buwan, binanggit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, ang posibilidad ng reclamation activities ng China sa lugar. Sa isang panayam sa media sakay ng BRP Gabriela Silang, sinabi niya, na ayaw niyang magbigay ng karagdagang mga detalye tungkol dito, ngunit posibleng may binabalak nga ang China sa nasabing lugar. May mga bagay umano na tanging ang National Maritime Council lamang ang makasasagot. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang AFP sa Philippine Coast Guard, at sa National Task Force for the West Philippine Sea, upang beripikahin ang kalikasan at layunin ng mga bagong estrukturang namataan sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Navy, kung sakaling ito ay mga estruktura nga, hindi umano nila ito hayaang maitatayo, at babala nila sa China, kung nagawa nating pasabugan ang mga itinayo nila noon, gagawin pa rin nila ito ngayon. Kung ang tanong natin, ay kung paano ito isasagawa ng Pilipinas, gayong bantay sarado ang Scarborough Shoal ngayon ng mga militia vessels, Coast Guard vessels, at kahit Navy ng China, di katulad noon na walang Chinese vessels sa Scarborough Shoal. Well, meron tayong mga Acero Fast Attack Interdiction Craft, na walang duda na makakalapit sa Scarborough Shoal, kahit marami pang mga Chinese vessels na nagbabantay doon, para mag-launch ng mga Spike NLOS missiles, para pabagsakin ang anumang istruktura doon. Hindi ito magdudulot ng gyera, dahil tanging structure lamang ang tatargetin ng Pilipinas. Maliban na lang kung aatakehin ng Chinese Navy ang mga barko natin, that will be a declaration of war, at sigurado tayong aware ang ating Navy dito, at alam nating paghahandaan nila, ang anumang maaring mangyari, bago nila isasagawa ang anumang hakbang doon sa Scarborough Shoal. Mariing pinaalala ng Pilipinas sa China, na ang pagtatayo ng anumang istruktura sa Bajo de Masinloc, ay ang red line na nilatag ng Pilipinas, at wag na wag itong subukang gagawin. Ang mga maritime exercises ng Philippine Navy ngayong taon, ay nakafocus sa pagbobomba at pagpapasabog, sa mga islang kunwari ay kinupkup ng kaaway, at ginagamit nila ang mga missiles ng mga Acero-class Fast Attack Interdiction Craft, Multi-Purpose Attack Craft,
at sister anti-ship missiles ng Jose Rizal class, at kahit ang simulation ng paggamit ng BrahMos coastal defense missiles. Ang Amerika naman nitong mga nakaraang araw, ay patuloy na naglabas ng mga pagkondena sa China, at kanilang pinaalalahanan ito, na ang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa, ay halos 7 dekada na, at ang treaty na ito, ay dapat nilang seryusuhin, dahil tatalima ang Amerika sa obligasyon nito sa Pilipinas. Ang pag-atake sa Pilipinas, ay pag-atake na rin sa kanila, at asahan umanong agad silang darating, para sa depensa sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, nais nating magpasalamat sa mga viewers natin, na nag-click sa mga affiliate products natin na nasa description section, lalo na yung mga nag-check out ng mga paninda ng Shopee. Di nyo lang po alam kung paano nyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click nyo lang, salamat po ulit sa inyo. Samantala, nireveal kamakailan ng isang opisyal ng Philippine Navy, na maaring 3 lamang, sa 6 na Abu Quma class, ang maaring makukuha ng Pilipinas, at sa taong 2027 pa ang pinakamaagang taon, na maaring matatransfer ito sa bansa. At kinumpirma nilang malaki ang posibilidad, na tatanggalan ito ng mga weapon system, maliban sa main gun nito, dahil kukontra ito sa batas ng Japan, sa pag-donate ng mga lethal defense equipments, sa ibang bansa. Kung mangyari ito ay nangangahulugan, na mabilis na itong matatransfer sa Philippine Navy, dahil wala itong balakid sa batas ng Japan. Ngunit, kung sakaling idaan ito sa joint development, ng Japan at Pilipinas, ito ay mas matagal na matatransfer sa ating Navy. Ngunit, ito rin ay nangangahulugan, na papalitan muna ng mga modern and lethal weapons, ang mga existing armaments nito, tulad ng halimbawa ng anti-ship missiles, na kasalukuyang mga Harpoon anti-ship missiles ang meron ito. Ang kanyang close-in weapon system, ay siguradong papalitan din, dahil sa kasalukuyan ay ang Phalanx close-in weapon system ito, na bawal ibigay sa ibang bansa, nang walang consent mula sa Amerika. Ang anti-submarine warfare nito, na torpedoes at ASROC anti-submarine rockets, ay sigurado ring papalitan ng ibang modelo. Pati na ang mga radars nito and sensors. Ibig sabihin, bagamat joint development ang mangyayari, aasa na lang tayo, na ganun ka-generous ang Japan sa Pilipinas, kung tutulong sila sa pag-finance, sa pag-rearm ng mga barkong ito, dahil kung ang Pilipinas ang mag-show shoulder ng costs, sa pag-rearm ng mga barkong ito, baka mas lalo itong tatagal, bago ma-transfer sa ating bansa. Malaking tulong ang mga Abu Quma destroyer escorts na ito, sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to subscribe, like and share, para updated sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat po sa panunood.